Hello Scorpio, welcome sa iyong monthly reading, July 2026 forecast. Pasensya na po kayo kung na-delay yung reading nyo kasi dinelay ako nung migraine ko, mga 1 week din yun. Nana natin ano yung mga energies, mensahe. Scorpio, Sun, Moon, or Rising, or Cross Watchers man. As long as nakaka-relate po kayo dito sa reading ko. Meron kang dog. Tower. Crossroad. Cross. So, si Stronger card. Key. Ay, wait lang. May may walang saplot. Dali, kukuha tayo ng pangtakip. Yarn. Bawal kasi sa whitey yung mga walang kasuotan. Daming bawal sa mundo, char. Okay. Nag-pause lang po ako saglit kasi may nakita po akong ipis. Allergic ako sa ipis. So, yan. Takot akong magapa. So, mga numbers na lumalabas sa cards mo, merong 18, 19, 22, 36, number 7, number 3, number 6, number 4, number 3 again, number 3 again. So, meron ditong tatlong 3. Tapos, meron ding number 10. Mga zodiac signs na lumalabas dito sa mga cards mo, Scorpio, merong Gemini energy dito, Taurus, Libra. Okay, merong mabigat na energy dito, which is yung cross. Pwedeng mga burdens to, responsibilities, duties. Pwedeng problema ito. Mga pasanin na mabibigat kung ano man yan Makaka-encounter kayo ng problem siguro. Pwede ba sa pera, pwede iba hindi pera, depende na lang po sa inyo yan. Meron ditong mga kailangan asikasuhin. Pwedeng sa mga pwedeng mga permit, documents, pagpa-file sa mga government offices kasi parang may government offices dito May mga buildings or offices, yan, baka may mga lalakarin ka nga, sikasuhin ka, sabi ko nga, kung ano man yan, mga permit, dokumento. Pagpa-file Merong period ng loneliness or isolation this month. Siguro magte-take time kayo na na i-isolate muna yung sarili ninyo, detach muna, or pwedeng solo period yan. Meron kasing period dito ng parang solo flight ka lang.
Yung iba dyan, pwedeng ibig sabihin, pagiging single, pananatiling single, or mas pipiliin ninyo maging single, detached, walang problema, di ba? Minsan, mas simple pa yun eh. Kaysa yung makikipag-jowa ka, tas sasakit lang yung ulo mo, di ba? Pwedeng may period of rest, merong period ng detachment, or ano ba tawag dito, period ng reflection, pagmumuni-muni. At saka, ang lakas ng energy dito ng mga bagong connections, bagong makikilala, particular kaibigan. Friendship kasi ito. Okay? O, sabi dito, etong person na to, kung sino man ito, pwedeng friend mo. Ano talaga siya, magiging kakampi mo, magiging loyal ito sa'yo, mapagkakatiwalaan mo. Andito yung nandito yung energy ng suportado ka this month. O, whether family mo yan, friends, or kung sino man, or pwedeng suportado ka ng divine. Okay? Pasensya na kayo kung minsan umuuga-uga yung camera ko na malakas masyado yung ventilador ko eh. Nakatutok dito. So, sa sobrang lakas, lahat ng buho ko nililipad, pati itong camera ko, gumagalaw yung mount niya. Pero, thankfully, maganda yung microphone na ginagamit ko, kaya hindi nyo naririnig yung buga ng hangin. Kasi may noise reduction yung mic na ginagamit ko. At kung nakikurious kayo kung ano yan, ito po yan. O, flex ko na rin. Pero totoo yan, review. Years na sa akin to. Lagay ko na lang yung product link dyan somewhere, sa screen, sa ibaba, sa description kung gusto nyo rin yung microphone na ginagamit ko. At kung ano man yung mga nakikita ninyong suot-suot ko. Kagaya na itong mga bracelets na yan. Hindi ako nagtitinda, i-share ko lang sa inyo kung saan mabibili ito. Okay? So, ayun na nga. Merong crossroad dito. Pag lumilitaw ang crossroad card, ito yung parang ito yung time sa buhay mo na pwedeng may mga pagbabago, may mga parting of ways, pwedeng may major decision na gagawin, kailangan mo mag-decide whether you are ready or not, whether you like it or not, pwedeng mafu-force ka na gumawa ng decision. So, sa tingin ko, this is a major decision na kailangan mong gawin this month, no? Yung iba dito, pwedeng aalis kayo, like aalis, lilipat ng trabaho, company, basta merong mga pagbabago, mafu-force ka nga na na mag-decide or take action kahit na ayaw mo. Kasi tawag ng situation, no? Pwedeng wala kang choice. Pero kailangan mong mag-decide, di ba? Actually, yung iba sa inyo, nag-hesitate pa nga kayo, pero parang malalagay ka nga doon sa position na kahit na ayaw mo or nag-hesitate ka, mafu-force ka, no? For some of you, this is separation sa relationship or pagbukod. Separation ng landas, separation ng tiran, separation ng relationship, pwedeng pagre-resign or biglang mag-iba yung tadhana mo na mapunta ka sa, alam mo yun, biglang magbago yung sitwasyon mo. Okay. So, ano pa? Ito, pagdating sa oracle cards mo, meron talagang dito parang retreat, solo flight, soul searching, parang mala hermit energy. Meron kang hahanapin, pero ang nakikita ko, mahahanap mo rin yung bagay na yun or whatever na yun na hinahanap mo. No?
May mga experience dito na magtuturo sa'yo ng wisdom, leksyon, aral, mas magiging matalino ka, mas magiging strong ka. Kasi nga meron ditong mga bibigat na situation eh. So sa tingin ko yun yung kapupulutan mo ng aral, masusurvive mo yun, and mas magiging stronger ka. Meron ditong mga bagay na mas magiging stable kesa nung una. Baka yan, pwedeng yung karir mo yan, kabuhayan mo, nung una hindi ganun ka-stable. Pero nakikita ko is papunta ka na sa mas magiging stable na, mas stronger na. Or pwedeng yun. This is stability na paparating sa iyo Sa career mo man yan, sa sarili mo, personal growth, stability, or pwedeng relationship na mas makakahanap ka ng better. May mga answers na paparating sa'yo, lumitaw itong key card, no? May you let the answer come. Sa tingin ko, ang paparating na nga yung clarity, confirmation, or answer na ipinagdarasal mo or hinihintay mo. Okay? Pagdating sa private readings, guys, kayo mag-PM sa akin. Kung saan man kayo nanonood, kung sa YT, lagay ko sa comment, nakapin, or sa description sa mga nakasulat sa ibaba. Okay? Isa lang ang way. Pupunta kayo sa official FB page ko. Purple Team Meta Verified, may check sa dulo. Pag walang check sa dulo, fake yun. Kapag in-add friend kayo, nag-chat sa inyo, hindi ako yun. Kaya kayo mag-PM sa akin, ha? Para hindi kayo ma-scam. Sa kahit saang platform, wala. Sa ibang platform, hindi ako nag-entertain ng messages chat. Sa FB lang talaga. Okay? Merong mga imbitasyon para sa iyo, ayan. May mga paparating na imbitasyon kung ano man ito, may mga socializing event, gatherings, pwedeng mga reunion nito, pwedeng related sa trabaho, pero pwede ring hindi. Meron kang mga bagong makikilala, itong mga bagong makikilala mo, pwedeng magiging ka-close mo yan. No, yung iba dito makikilala nyo, pwedeng magiging romantic connection. Pwedeng may mga bagong kontrata, may mga opportunities na darating. Oh, ganda. Merong mga referrals. O may mga makikilala ka na magugulat ka, pwedeng merong itip sa'yo, mai-recommend ka, di ba? Or magiging contact mo, balang araw, makakatulong sa'yo sa career mo or sa kung saan man. O, kasi ito yung mga connections contacts na maaaring makatulong sa'yo Whether sa career mo yan or sa ibang bagay. Merong decision na gagawin. Nakakita ko rito, maging maingat ka sa pagde-decide. Oo, merong major decision dito. Pero baka kasi magkamali ka. So, I think, hindi lang yung utak mo yung pagganahin mo rito. Balanse siguro. Pakiramdaman mo rin yung heart mo nung sinasabi. Merong mga paggastos, paglabas ng pera. May mga bagay ka na ide-declutter, bagay, or may mga ile-let go ka kung hindi man mga bagay yan, o baka iba magje-general cleaning. May mga may paglabas ng pera dito, may mga bagay na bibitiwan ka na. Magbabawa, sabi ko nga, decluttering. Wow! Merong mga blessings, abundance, prosperity sa'yo with the Empress. Ito na yung result, yung answer, di ba? Meron akong sinasabi about answer. Ito na rin yung resulta kung naghihintay ka. Meron ditong something na hinug na, harvest time, maturity. It's about time na yung hinihintay mo darating na, matatanggap mo, marireceive mo na. No, nakikita ko rin na magiging productive ka kasi may abundance, makaka-create ka ng mga dapat mong i-create, dami mong ideas, very productive, very creative.
Very fertile itong season or period na ito, itong month na ito para sa iyo. So maganda 'yan, no? In terms of overall in general. Andiyan din yung fertility, pregnancy, conception. May mga matters dito regarding motherhood, pregnancy, no? Or strong female energy. Conceiving, merong something na namumuo, eventually ha-harvestin mo. Merong nurturing energy, no? Merong mga seeds na ipaplant, sisimulan. Ano pa? May growth. Oh, ganda. So, increase growth. Supportive, caring, nurturing energy to. Whether mga tao yan, place, no? Situation. Kasi ito yung time na andito yung mga pangangailangan mo, mag-grow ka, at suportado ka ng divine, ng mga tao sa paligid mo, andyan yung mga pangangailangan mo, kompleto So, maganda itong month na ito overall. No? Andito rin ang card ng healing, acceptance, and moving forward. Pag-usad, no? So, sa tingin ko, this is an upgrade or improvement sa situation mo. Okay. Malapit ka ng makaluwag, makagaan, kasi lumitaw yung Ten of Swords, no? Magkakaroon ng relief Ito yung mga burdens, diba? Binabanggit dito, problem or burden. Sinasabi ko kaninang mabigat. Eventually, gagaan din niya, matatapos na yan this July at makakaluwag ka na. Okay? By the way, maraming salamat po sa mga abangers. Matagal ng pagsuporta, pagbalik-balik, like, comment, share nyo. Maraming salamat mga nag-a-avail ng membership subscription, nag-i-stay, mga nag-a-avail ng private readings ko ng ilang taon ko na, mga suki ko dyan, mga lahat ng support. Thank you. At kung bago ka, please don't forget to subscribe, follow na rin po. Bawat isa sa inyo, malaking tulong yan. Malaking dagdag na rin po yan. So, check naman natin when it comes to your love life. Sa love life mo, sabi ko ngayon, yung iba sa inyo, meron kayong bagong makikilala. Pwede mag-i-start as friendship. Eventually, magiging romantic connection. Or pwede rin namang hindi nag-start sa friendship. Meron kagad spark. No? Chemistry, pwede rin naman. Mayroong ipapakilala sa iyo or makikilala mo sa isang event. Actually, hindi lang isang person yung nakikita ko rito Doon yung mga possibilities na meron kang mga magiging choices when it comes to your love life. Kung babae ka, ibig sabihin, pwedeng hindi lang isa yung magkakagusto sa'yo, makikilala mo, and eventually, manliligaw, makakapamili ka. Ganon din, kahit na anong gender nyo, lalaki kayo, ano man ang gender. Meron ditong decision to make, pwedeng merong paghihiwalay. Paghihiwalay ng landas Meron ding pagpili, decision. At kung magkakaroon ng pagpili, merong hindi pipiliin dito. Kung ikaw man yung mamimili, baka hindi mo siya piliin. Or kung siya yung namimili, baka hindi ka niya piliin. Kasi merong energy nang hindi pipiliin or maghihiwalay. Kasi nga, merong iba ayan Kung namimili, oo, meron. May mga options So, kung sino man yung may option sa inyo, yun. Siya yung mamimili. Diba? Oo, kasi may dalawang trees. Ibig sabihin, pwedeng merong eksena rito na 3 kayo. Hindi naman pwede yun. Diba? So, one must go. May bibitiwan. Ayan yung 4 of Pentacles, diba?
Merong BBT1, may hindi pipiliin. O, sa Lovers Reverse. O. Pwede yung iba dito, kadil ninyo, may anak na, single parent, or ewan ko kung ikaw ba yung single parent. Pwedeng hiwalay na sa dating jowa, dating asawa. Or yung kadil mo dito, dati mong asawa, may anak kayo. Pero merong bagong energy ng person na paparating na mamimit mo. Okay. Yung iba dito, possible na breakup or ending. Decision na tatapusin na. Tingnan natin yung hidden side ng person mo. Pwedeng positive, negative attributes niya yan, ha? Ano to? Uy. Naku. May mga unhealthy addictions itong person mo. Alam mo yung may tendency siya na downward spiral. Madiskaril yung buhay niya. Kasi meron siyang addictive patterns eh. O, kung ano man yung addictive patterns na yan. Mahilig itong mag-pleasure, mag-indulge. Yung iba siguro baka may alcohol problem, bisyo, etc. Hindi lang about yun mga kinokonsume. Pwedeng mga ibang bagay na ginagawa rin na unhealthy. Mahilig siyang mag-indulge. Baka yung iba dyan, mahilig sa SUGAL. Or may mga, ayun, sabi ko nga, alak, inom, etc. Tropa. No? So, tignan naman natin yung real talk mo. Ano yung mga cards para sa'yo? Meron ditong surrender to setting limits. It is healthy to set boundaries. Mag-set ka raw ng boundaries. Especially sa mga taong nakakadil mo or sa relationships mo na unhealthy or toxic na. Alam mo dapat kung hanggang saan lang. Diba? Okay? Mag-practice ka daw ng pagsisay ng no. Hindi laging puro yes lang ang alam mong sabihin. Dapat marunong ka ring mag-set ng boundaries, limitasyon, no. Magsabi ng no kung kinakailangan. No? Sa sarili mo man yan or yung dealings mo sa ibang tao, isurrender mo daw yung ego mo, Scorpio. Dapat ang i-cultivate mo yung gratitude. Yung pagkakaroon ng malaking ego can work against you daw. Importante yung humility para sa iyong mga goals. Hindi yung ego mo. Hindi yun ang makakatulong this time. Okay? So, yan yung reading nyo. Kita-kits sa susunod. Bye-bye. Love you.